Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po yung tumukunin sa Kawikaan, Kabanata 29, talata 4. Ang sabi po dito, ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito po may kita natin na ang isang kaharian ay magiging matatag kapag ang isang hari ay makatarungan. Pero kapag ito ay gahaman sa salapi, mawawasak yung kanyang kaharian. So dito may kita natin mga kapatid, una dito na pinapakita yung kahalagaan ng katarungan, yung tinatawag na justice. Pag sinabi nating justice mga kapatid, wala itong kinikilalang katayuan sa buhay. Mayaman, mahirap, may posisyon o walang posisyon, ordinaryong tao o mga kilalang tao. Titignan natin ay tinatawag justice o katarungan mga kapatid, wala itong sino-sino. Kaya nga kahit sa batas nagsasabi, no one is above the law. So ibig sabihin, kahit ikaw pa yung pinakamataas na opisyales sa isang bayan, hindi ka pwedeng maging mas mataas sa batas. At kapag ang nagpapatupad ng batas ay hindi rin makatarungan o kaya sabi doon greedy, gahaman sa salapi, diyan kasi minsan nagkakaroon talaga ng problema. Kapag ang tao ay greedy o gahaman sa salapi, ay talagang ibinabaliktad yung katotohanan, binabaliktad yung hustisya. Yung nararapat na katarungan, hindi niya ipinapataw, hindi niya pinapatupad kasi nga bakit? Kasi nasuhulan. At doon talaga nagkakaroon ng problema at kapag ganon ang mangyayari mga kapatid ay hindi titibay, hindi tatatag ang isang pamahalaan, isang kaharian o ang isang bayan kapag walang katarungang nagaganap. 'Di ba? Kasi yung mga mahihina, kaya nga sabi dapat yung mga mahihina sila yung the more na binibigyan ng proteksyon ng batas. No? Kaya nga kasi wala silang kakayanan na ipaglaban yung kanila pong mga sarili. Ito yung nagiging safeguard nila, no? Nagbibigay proteksyon sa kanila kasi wala silang kakayanan 'di ba? Na ipagtanggol yung sarili nila. Sino yung mga mostly na nanggigipit? Sino yung mostly na nagsisikil sa katarungan o gumagawa ng hindi tama, yung mga taong merong kayamanan, merong posisyon, merong kapangyarihan, merong kilala, may mga padrino na mga tao na nasa posisyon. At syempre, alam naman natin na ang Diyos ay makatarungan. No? Kapag pinerwisyo mo, kapag pinakulong mo, o kaya hinamak mo o hindi mo ibinigay yung nararapat na katarungan sa isang tao, ang Diyos ang hahatol sa taong yon, 'di ba? Na naging injustice yung taong hindi niya pinatupad yung katarungan na nararapat dahil nga naging gahaman sa salapi. Yun ang nagiging problema minsan talaga mga kapatid. Maraming tao na binebenta nila yung kanilang prinsipyo, yung kanilang dignidad, yung kanilang pangalan ng dahil lang sa pera, no? Dahil lang sa greediness, dahil lang sa kapangyarihan, dahil lang sa posisyon. At maraming taong gumagawa nyon. Alam nila yung tama, alam nila yung dapat nilang gawin, pero hindi nila ginagawa. Kasi bakit? Natatakot silang mawalan ng posisyon, natatakot silang mawalan ng kapangyarihan, natatakot silang mawalan ng financial. Diba? O kaya anong pa may mga personal na mga interest o gain na kanilang natatamasa dahil sa paggawa ng ganung mga bagay. So sabi doon, hindi tatatag yung isang bansa. Kasi bakit? Ang susunod kasi doon mga kapatid, kapag ang isang lugar ay walang katarungan, wala ring kapayapaan. Kasi siyempre kapag naghahari yung injustice, wala talagang kapayapaan. No? Maghahari yung kaguluhan. Kasi nga, yung tao ay, yung mga taong nasa posisyon, yung mga taong may pera, gagawa ng mga kalukuhan, gagawa ng mga kasamaan, 'di ba? Ng mga panglabag kasi bakit? Kasi alam nila hindi umiira yung katarungan Kaya walang kapayapaan. So siyempre kapag walang kapayapaan, magulo. Kaya talagang masisira. Hindi magiging stable yung isang government, hindi mag-stable yung isang kaharian o isang bayan o kaya sa isang lugar.
Kasi kahit naman sa ano kahit naman sa company, 'di ba? Kapag nandun yung injustice sa isang kumpanya, hindi rin talaga magtatagal yung company niyan, no? Kasi tatanggap na maraming reklamo 'yan o kaya maraming mga kaso na kakaharapin kapag nandun yung injustice. Kasi kahit naman dito sa Canada, siyempre may mga union 'yan, no? May protektado 'yan ng Department of Labor, Ministry of Labor, no? Sa atin kasi Pilipinas Department, dito naman Ministry of Labor. So, talagang hindi ka basta-bastang kaya kahit nga yung mag-fire ka ng isang tao na hindi ka dumaan sa tamang proseso kasi makakasuhan ka. Magmumulta yung company pag ginawa nila yon. Kaya makikita nyo, kapag walang katarungan, walang justice sa isang lugar, talagang magulo yan. No, nandyan lahat ng krimen, nandyan yung lahat ng pag-abuso, nandyan lahat ng mga exploitation, yung pagpapahirap, yung pag-aagaw ng property na ibang tao, at talaga makikita mo yung kahirapan doon. Walang kapayapaan, and the same time, walang progress. No, walang hindi magiging protektibo yung lugar na yon. Kasi bakit? Walang kapayapaan eh. Sino ba namang investor na mag-i-invest ng kanilang negosyo sa isang lugar na alam nila magulo, walang injustice, 'di ba? Kasi pagkuha ka pa lang ng permit mo para sa business mo, ang dami mo nang babayaran, 'di ba? Marami ng mga under the table, may mga SOP o ano pa man, no? Kasi nandun yung corruption. So, pagkuha mo pa lang ng business permit mo, baka maubos na yung pera mo. So, ano pa yung gagamitin mo para sa business mo? Eh di siyempre, dahil wala ring justice sa lugar na 'yon, hindi mo i-re-rest eh, 'di ba? Ang negosyo mo, ang pera mo, yung i-invest mo. Kasi alam mo, wala rin patutunguhan kasi kailangan mo ng mga backer, kailangan mo ng mga protection money, no, para hindi lang magalaw yung negosyo mo. Kasi walang katarungan eh. No, 'di ba? Kung yung kakompetensya mo sa negosyo mo may pera o magbayad pa yan ng mga gangster o whatsoever. So alam nila kasi hindi rin sila mapapanagot ng batas kasi nga bakit? Kasi hindi naghahari doon yung katarungan. So walang prosperity, walang progress ang lugar na 'yon. At ganun talaga ang mangyayari sa isang lugar na wala yung katarungan, hindi umiiral yung justice sa lugar na yon. So may kita natin, siyempre dahil walang prosperity, may kita mo na yung pamayanan, yung mga tao ay naghihirap. Di ba? Walang pag-asenso. Kasi bakit? Kasi kahit yung mga turista, hindi rin pupunta doon eh. Kapag alam nila na yung isang lugar ay magulo, di ba? Puno ng krimen, walang katarungan dyan. So kahit yung mga turista, mag-iilang na pumasok sa lugar na yon, magiging mababa yung ano doon eh, yung sa labor, 'di ba? Yung trabaho. Talagang mapahirapan, no? Kaya siyempre, yung magiging madali na lang na trabaho makikita mo, yung illegal din, 'di ba? Yung mga masasamang gawain, yung iba talagang gagawin na lang nila yun para mabuhay sila, 'di ba? So walang ano eh, kung mamuhay ka ng matuwid sa lugar na 'yan, talagang ipe-persecute ka, 'di ba? Ikaw pa yung gagawa ng kwento, ikaw pa yung gagawa ng masama, ikaw pa yung mahihirapan. Kaya mostly yung mga taong naninirahan sa maganyang magugulong lugar, umaalis na lang, no? Lumilipat kunyari siya sa ibang probinsya, sa ibang bansa. Kasi bakit? Kasi alam nila walang magandang mangyayari sa buhay nila kung mananatili sila sa lugar na yon. Which is totoo naman, 'di ba? Kahit mahal mo pa yung lugar na yan, pero kung walang justice na nangyayari, siyempre, hindi mo isasakripisyo rin yung pamilya mo. Bakit ka magi-stay sa lugar na yon na alam mo na magiging darating ang time, di ba? Na pwedeng mapahamak yung pamilya mo, yung mga anak mo, di ba? Tapos alam mo rin na kapag ipinaglaban mo yung karapatan mo, wala ring kahinatnan na mabuti. No, wala ring hustisya na ikaw ay matatanggap. Di ba? Kaya nga dito napakalaga ng isang hari, sabi doon ay pinapatupad niya yung katarungan, yung justice. Kaya nga napakalaga rin sa mga leader talagang nandun yung justice, you know?
Hindi lang naman yan sa government, kahit sa mga establishment, kahit sa mga grupo-grupo, kahit sa mga religious movement, 'di ba? Sa mga community. Napakalaga talaga yung justice kasi yan talaga yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na dapat sa ating pamumuhay ay huwag tayong lalabas sa katarungan, huwag tayong lalabas sa katwiran ng Diyos. At kung tayo rin sa personal nating buhay ay nagiging makatarungan tayo, nagiging matuwid tayo, nagiging makatwiran tayo sa paghusga, sa ating ginagawa, sa ating sinasalita, sa ating pamumuhay, darating yung kapayapaan sa buhay natin. Kasi kung di rin tayo mamumuhay sa katwiran, sa katarungan, gugulo rin yung buhay natin, hindi tayo magiging payapa. 'Di ba? Kasi may naapakan tayong tao, meron tayong nalalabag na batas. At dahil doon, hindi rin magpo-progress yung buhay po natin. 'Di ba? Kasi wala nang magtitiwala sa iyo. Maghanap ka man ng trabaho, medyo mahihirapan ka. Maghanap ka man ng backer, baka wala ring mag-backer sa iyo, 'di ba? Kasi siyempre, lalo dito sa Canada, pag ginawa kang reference, no, ikaw yung uh, kasi dito pag nag-apply ka, kailangan may mga reference ka, no, na kung sino yung taong kasi tatawagan nila Kunyari ako mag-a-apply ako. Pag nilagay ko yung pangalan kunyari ni Gary o kaya ni Inday o something, tatawagan nila 'yan. Tapos kakausapin, kakamustahin ka, kamusta ba tong taong ito? Ano ba, yung strength niya, ano yung kahinaan niya, no, mabuti ba ito, mahusay ba ito magtrabaho o anything na pwede lang itanong. Siyempre, mano rin yung itataya mo rin yung pangalan mo doon, di ba? Pag nagpasok ka rin sa trabaho ng kilala mo, siyempre hindi lang yung magpapasok ka ng tao sa trabaho mo, kundi inilalagay mo rin yung pangalan mo sa mga boss mo. Kung loko-loko yan, di ba? Tapos ikaw pa yung nag-guarantor na ipasok yan, di ikaw rin masisira sa mga boss mo, sa company mo. Di ba? So, imbis na prosperity mangyari sa iyo, imbis na mag-progress ka, baka pati ikaw matanggal sa trabaho. Di ba? Kasi nagdala ka ng sakit ng ulo. No? So, dito mga kapatid, no, yun lamang yung gusto ipabot ng Diyos po sa bawat isa sa atin. Hindi lang naman ito sa mga namumuno, hindi lang naman ito sa hari. Kundi kahit sa atin, sa personal nating pamumuhay, napakalaga na ipatupad natin, no, gawin natin ang lahat ng bagay sa salita, sa ginagawa natin sa ating pamumuhay na maging makatwiran tayo, maging makatarungan, no, upang ang Diyos ay malugod at upang magkaroon tayo ng kapayapaan at pag-unlad sa ating po mga buhay. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.